Simulan natin dito, napakaingay nito, kakaposisyon lang. Pambira, no? Ay, Marcos, ikaw ay talagang kumuha ng vloggers. Alam nyo kasi nakita ni Marcos, itong style ni PRRD na nahawakan ng iba ang mainstream media. Pero alam nila na ang nagpanalo kay PRRD ay mga vloggers. So kumuha naman siya ng vlogger na napakaingay, tahol ng tahol. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay abogado o ito ba talaga ay sekretary. Pero yung asta niya, yung asta niya lumalabas. Oo, bungangera. Pag nakapangasawa ka ng ganito, parang Amazona dating. May nagsasabi nga, no? Ewan ko, hindi ko naman alam kung ito'y totoo. Ewan ko sa inyo. Ito raw si Attorney Luis Castro, kamag-anak o pinsan ni Franz Castro. Oh, tingnan nyo. Magkamukha, di ba? Oh, hawig. Oo. Ito nga lang, may kulay yung buhok. Oh, si Franz Castro, hindi nagkukulay ng buhok no? O hindi natin alam kung original ang buhok na itong aling na ito, no? Pero may hawig sila, 'di ba? Tingnan nyo. Pamake-upan nyo ng yan, yung parang sa patay. Kamukha na ni Franz Castro. At hindi lang yun yung ugali. Tahol lang tahol. Tapos yung mga pinagsasabi, wala namang sense. 'Di ba? Parang kinuha ni Marcos to. Ay, kuha kayo ng mga babae, tatahol sa atin dahil hindi ko na kayang ipagtanggol yung sarili ko. Iyak ito si Marcos. 'Di ba? Isipin mo, nanguna siya. Nanguna siya ng banat kay PRRD. Nung sumagot si PRRD, nagtawag ng resback. Alam niyo, naalala niyo nung high school? Mga high school kayo, elementary. Ang tapang-tapang nyo, di ba? Nung pumalag yung kalaban, nagtatawag ng resback. Kaway-kaway sa mga ganyan. Ang masama nito, mga babae itong tinatawag ni BBM na tagapagtanggol. Yung nakakahiya, nagtago sa saya. Nagbunga na, congratulations. Yung bunga mo ng kasisip-sip sa mga Marcos. Ayan, naiposisyon ka. Okay, pero sana, maalala mo, hindi ka na vlogger. Ikaw ay, bukod sa abogado, sana ilabas mo yung utak mo bilang abogado. At lalo ngayon, nakaposisyon ka na, huwag ka namang astang vlogger. Ikaw ang parang pinabili ng suka. Sige, tuloy natin. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Ay, may ganon. Gumaganon si Ateng. Ateng Franz Castro. Ay, Luis Castro. Ay, bahala ka na. Basta kung sino kang Ateng Castro. Ateng Castro. Yung intrigang may sense. Ma'am, napaka-importante po kung bangag si Marcos. Wag niyo pong i-downplay 'yon. Kasi paano natin susolusyonan ang droga sa Pilipinas? 'Di ba? Ikaw ba halimbawa, gusto mo nagbabantay sa anak mo, adik? All the more yung presidente. Tama or tama. Kasi ito problema sa tagapagtanggol ni Marcos. Ang hilig nila sumilip ng ibang kandidato, pero sila, hindi nila maipagtanggol kung adik si Marcos o hindi. Ako, may isang tanong sa'yo. Do you honestly believe that you can tell God na si Marcos ay hindi adik? Do you honestly believe that? Di ba may sense? Bakit? Laganap na po ang sinasabi ni PRRD, ang droga sa bansang Pilipinas. Hindi kaya ng administrasyon ni Marcos ang droga sa Pilipinas. Why? Dahil bangag di umano si Marcos. Paano niya masusolusyonan yan? Magpa-drug test siya, ipakita niya, hindi ako adik. Talagang hindi ko lang masolve ang problema sa droga. Ulitin natin. Tanong nyo po si Castro, do you honestly believe with all your heart, hindi adik si Marcos? Tanong nyo. Tanong lang naman. May sense po yun,
Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Ito, ano bang may meaning sa inyo? Ano ba yung may sense? Yung kaya nyong paikutin yung tao? Kasi ano sabi ni Marcos, ay ni PRRD, diktador si Marcos at hindi nabababa. Yun ba yung may sense sa inyo? Kasi pwede nyong itago yung katotohanan. Pero yung reality ng yung mga realidad na hindi nyo kayang itago ang katotohanan, walang sense. Bakit? Kasi hindi nyo kayang ipagtanggol. Di ba? And then sa mga bashers, sagutin nyo. Tama ba ako? Bakit iwas na iwas kayo? Doon sa lehitimong tanong. Okay? At patungkol po ko sa nauna, ang Pangulo sa pagbabatikos. It's just part of the campaign propaganda. O siya, yun, ganda na sinabi. Pwede. Bakit daw nauna ang nag-atake si Marcos nyo? Yung Marcos niya. Yung Marcos niya, bakit naunang umatake kay PRRD? Kasi campaign period. Okay, kung susundan ko yan, tama. Pwede. At the same time, karapatan naman ni PRRD sumagot. Tama rin ba? Why? It's campaign period. Hindi po pwede si Marcos aatake at itatago nyo sa dahilang campaign period. Di dapat sumagot din si PRRD ng atake ng naaayon sa campaign period. Di ba? Kasi kung gusto nyo, umatake lang si BBM tapos si PRRD, tahimik tayo. Talagang diktador yung amo mo. Bakit kayo nang gagalaiti nang sumasagot si PRRD? Diyan pa lang pinakikita nyo na diktador yung amo ninyo. Diktador na, weak pa. Kutsuli po pwede ba yung diktador at weak? Yes. Dahil ang senyal is, ang resulta ng pagiging weak ay pagiging diktador. Do you see, meron kang kaibigang control freak? Why? Because they have a weak character. Pansinin nyo, yung mga control freak yung kaibigan, insecure. Pansinin nyo yung sa mga kaibigan yung loud. Papansin. Lagi nagpe-flex ng nabibili. Why? They are weak inside. Kailangan nila na ipa-impress sa taong bayan. Tingnan nyo yung totoong mayaman. Hindi nagpe-flex. Tingnan nyo yung mahihirap. Konting kibot, naka-flex. Why? Akala nyo mayaman. Hindi totoo. Akala nyo stroke pero weak. The same with Marcos. Kaya nga diktador yan dahil weak. He has no influence kaya kailangan niyang idikta. Di ba? And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit na wag magalit. Hindi kasi yun ang issue. Ito kasing issue. Ang punto niya, wala naman kayo, bakit kayo tinamaan? Hindi po, hindi yun ang issue. Ang issue po kasi dito, yung ginamit niya yung Team Suka. Parang pinabili ng suka. Ako, aminin ko, ginagamit ko to sa pinsan mo. Sabi nila, pinsan mo, parehas kayo. Si Franz Castro, na para lang pinabili ng suka. Ba't I am a vlogger? But I won't use that kung nakaposisyon na ako. Diba? Kung presidente ko, I won't use that. Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ka na vlogger. Hindi mo na dapat dalhin yung asta mo doon. Nakaposisyon ka na, astang vlogger ka pa. Diba? Merong ano yan eh. Dapat, alam mo kung kailan ka dapat magiging formal, kailan ka magiging patawa, kailan ka magiging rugged, di ba? Yung pinabili ng suka coming from a president, it shows the inside of him. Yung character niya, na elitista siya, mapangmata. Ang tingin niya sa mga ordinaryo, pinabili ng suka, mababa ang tingin niya sa mga mahihirap. Sa mga hindi katulad nila na mga alta sa syudad. Yun po yun. Hindi yung, bakit kayo ano? Hindi. Hindi ang concern ng tao yung tinamaan ba sila or hindi. Ang concern nila,
Bakit tayo merong presidenteng matapobre? Yun ang issue eh. Hindi tayo pwedeng may... How can you understand a third world country kung matapobre ang presidente? How can you understand a poor country kung matapobre ka? Bakit may nagalit? May tinamaan ba? Hindi nagalit. Sumagot. Yan ang mahirap sa inyo. Ito mahirap sa inyo. Ang hilig nyo magpikon. Pero pag pinalagang kayo, halimbawa, hinamo ka ng suntukan, pumalag, tapos tatawagin mong nagalit. Hindi po nagalit yun. Pinalagan lang yung hamon nyo. Nang asar ka. Kaya nga sabi ko, Marcos, unang bato pa lang ni Marcos, hindi pa sumasagot si PRRD. Okay, so be it. Gusto mo nang asaran? Antayin mo, mga asar din si PRRD. Basta walang iyakan. Yan ang problema. Dinala mo yung laban kung saan ang teritoryo na kay you will not win with PRRD pagdating sa asaran. Hindi ka mananalo kay PRRD nang bumubuka bibig mo dahil bubula ang bibig mo, BBM, kay PRRD. Ito exactly, bumubula na ang bibig niya. Saan? Doon sa mga kampi niya, diyan sa mga young guns, diyan sa mga kakampi niya na mga sekretaring astang vlogger, diyan sa mga pulis na katulad ni Torre, mga uniform men na katulad nila Tariela. Bumubula ang bibig niya ngayon, hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya. Sinimulan mo, tawag ka resback. Hindi po nagalit si Marcos, ay si PRRD. Sumasagot. So, pag sinabi natin kasi, ito, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, ano lang to idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Yan. Baguhan nag-deliver ng suka, baguhan para sa kanya. Okay? Wala pang alam masyado sa politika. Wala pang masyadong alam sa politika. Okay? Sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Yan. Hindi alam ang trabaho pagiging senador. Baguhan, hindi alam ang trabaho pagiging senador. Tanong ko, si Lito Lapid, alam ang trabaho pagiging senador? Anong ginawa? Pacquiao, sa tingin mo, alam ang trabaho na senador? Anong ginawa? Diba? Kahit yung may mga pangalan nyo na mga traditional politician, mga trapo, na nandiyan, anong naitulong? Diba? Si Amy, si Binay, anong naitulong? Anong nagawa sa bansang Pilipinas? Sinasabi nyo walang alam, wala masyadong alam sa politika. Kaya pinabili ng suka. Hindi po. Sa tingin nyo, walang alam sa politika si Atty. Vic? Baka mas marami pang alam si Atty. Vic kesa kay Marcos. Remember this, ang nag-handle, ito nakakwento sa amin personally ni Atty. Vic, ang nag-handle ng campaign ni Marcos, si Atty. Vic. Sino ang nasa likod ng mga pag-aayos, mga problema ni Marcos? Si Atty. Vic. Sa tingin mo, mas may alam bilang senador si Marcos at si Atty. Vic? Teka muna, sinasabi nyo. Ba't ganyan ang sagot mo, Coach Oli? Hindi naman kandidato si BBM, ba't siya kino-compare nyo? Kasi binabanatan nyo rin si PRRD, hindi naman siya kandidato Pinapatunayan ko lang sa'yo na hindi ka kailangang maipwesto para meron kang alam. I'll tell you something. Baka mas marami pa ang mga staff ng mga senador na may mas alam sa pagiging senador. Why? Sila Sila ang umaayos ng dapat sasabihin ng mga senador. Sila lang aayos niyan.
You know that. Sa mga vloggers, baka mamaya mas marami pang alam yung mga editor natin. Bakit? They are studying yung ating mga videos. Yung mga videos ng iba. Nakasubsub yan maghapon sa pag-aaral. Compared sa atin na mga vloggers na 2, 3, 4 hours lang nag-aaral. Naiintindihan? So hindi porket nakaposisyon. Ang tanong dito, nung nakaposisyon, anong nagawa? Mali ka na naman sa sinasabi mo, Attorney Claire. Yung mga rason mo, hindi parang pang-abogado. Yung mga rason mo, parang katulad lang ni Franz Castro. Kaya napagkakamalang kayo magpinsan eh. Oo, dahil puro lang kayo bunganga. Di ba? Oh. Pastor Kibuloy, hindi mo ba alam? Nasa 100 na, di umano, ang nakaplanong ilatag na batas ni Pastor Kibuloy. Don't tell us na walang alam si Pastor Kibuloy. Tandaan mo, matagal ng kaibigan ni PRRD si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy is involved in politics pero hindi pumupwesto katulad mo. Hindi siya sumipsip kay PRRD katulad mo na sumipsip kay BBM para magkapwesto. Hindi sumipsip. Tandaan nyo. Hindi pumwesto. Kung merong mang karapatang maging sekretary ng bansang ito nung panahon ni PRRD, yaan si Pastor Kibuloy. Humingi ba ng pwesto? Baka isang ganun lang ni Pastor Kibuloy, bibigyan siya ng pwesto. Why? Karapatan niya yun. Pangalawa, karapat-dapat. Pangatlo, may kakayanan. Kinuha niya ba? Ngayon, kaya lang siya tumatakbo dahil grabihan ng problema ng bansang Pilipinas. Kailangan ng sagipin. Again, para sa taong bayan. You think mas magaling si Lito Lapid, si Pacquiao sa pagiging senador, kay Ontiveros, kay Pastor Kibuloy? I don't think so. Hindi yan sa posisyon. Tandaan mo, involved sa politics. Nakita ko nga doon yung Wall of Fame nila. Yung mga pictures ng politiko na lumapit kay Pastor Kibuloy, including si BBM na walang traidor, na walang utang na loob. Andun lahat, lumapit yan. Hindi lang siya abusado, ginagamit yung power niya. Lumalapit ang mga politiko sa kanya. Ang dami po. Hindi lang yun. Mga sekretary po. Ang ibang sa mga kandidato, dating sekretary, ang kandidato ng PDP, dating senador din. What are you talking about? I mean, ma'am, sana, bago kayo magsalita, you do your research. Kasi, as a vlogger, dapat nagre-research ka. But all the more as a secretary. Diba? Hindi ka pwedeng kuda ng kuda. Kasi ang problema nitong ali na ito, naipasok siya dahil kasi sip-sip niya katatanggol kay Marcos. Remember this, I will remind you. Kung na-traidor niya ang katulad ni BP Sara, ni Pastor Kibuloy, at ni Attorney Vic, ikaw, humanda ka. Pag hindi ka na kailangan, tatraidorin ka rin. Kung tinamahan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Hindi po yun. Alam mo, ang bakit? Kasi hindi lang naman kandidato binarada ni alam mo yung mga katangian ng tagapagtanggol ni BBM. Ang hilig nilang iligaw. Lagi silang misleading. Ang binanata ni BBM, hindi lang kandidato, si PRRD. Kinonekta sa Pogo. Kinonekta sa AJK. Diba? Kaya daw niyang sumolve ng droga nang hindi pumapatay. Sino ba pinapakinggan doon? Huwag nga tayong maglokohan. That is public knowledge. Naglulukohan ba? Ako, halimbawa, sabihin ko, sinabi ni PRRD, bangag. Meron tayong presidenteng bangag. Sino pa ba yun? Diba? Ginagawa mo naman tanga taong bayan. Huwag naman ganyan, Castro. Franz Castro. Ano ba? Pangalan niya? Claire. And at the same time,
dapat hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Iniikot nito, dinadala niya na experience versus baguhan. Yan po ang punto niya. Hindi dapat pinagpapraktisan ang Senado. Kaya dito na tayo sa may experience. Basagin natin ito. Mga pula, mga dilaw, mga bashers, kahit kayo tanungin ko, saan kayo? Doon sa may mga experience na wala namang nangyari sa bansang Pilipinas? Ako, susugal na ako. Doon sa alam kong baguhan, pero ang karakter, panalo. May kakayanan. Bakit? Kasi doon may aasahan ka pa. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. But I will guarantee you, yung mga datihan na wala nang nagawa, wala ding magagawa ngayon yan. How can you be sure na dati nagkalat lang yan, nagpayaman sa Senado, na ngayon ay magtatrabaho para sa taong bayan? Are you kidding yourself? Are you naive? Really, are you naive? So what's happening sa bansang ito? Tanungin ko kayo. Bakit mahirap ang bansa natin? Dahil ba sa mga bagong politiko? O sa mga trapo? Or traditional politician? Sa Tagalog, mga datihang politiko na ang hawak-hawak lang ay apelyido at paulit-ulit na popwesto pero ninanakawan lang ang bayan. Saan ang problema ng Pilipinas? Sa mga datihang politiko na magnanakaw, na walang nagawa? O sa mga baguhang politiko na biglang pumasok? Saan nag-ugat ang problema natin? Tingnan nyo na lang sa probinsya ninyo. Bawat probinsya, merong apelyidong sikat. Palit-palit lang sila. Magkakamag-anak sila. Sila ang namumuno. Tingnan ninyo yung probinsya ninyo. Sinong apelyidong nandiyan? Kung sila ang nandiyan, and until now, bata kayo, tumanda na kayo, mahirap pa rin yung probinsya ninyo. At yung apelyido na yan, ang laging politiko. Dapat pa bang iboto yun? O asa ka na sa bago? Walang pagbabago. I'll tell you something. Nabago ba ng Duterte ang Davao? Nabago ba ni BBM ang Ilocos? Kayo humusga. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang Alam mo kung saan nasasayang ang oras ng taong bayan? Ang oras ng mga legislative, mga mambabatas, sa kakahiring. Kakahiring na hindi naman talaga intensyon. Don't be naive. Huwag nyo kaming lokohin. Hindi naman intensyon talaga para gumawa ng batas. Don't tell us na hindi mo alam na yung ginagawa ng mambabatas ng pahiring-hiring kay BP Sara ay talagang para makagawa ng batas. Ito ay para harasin si BP Sara. Don't tell us being a lawyer and a blogger, you don't know that. Of course, sasabihin mo hindi mo alam. Pero kami naniniwala, deep inside you, you know, ang talagang nagsasayang ng oras natin, yung mga pahiring-hiring na ginagamit para atakihin ng isang politiko at para grandstanding for personal agenda. request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Unang-una po, Siguro, ako rin, dagdagan ko yan, tama naman, dapat may alam na kayo. Pangalawa, dapat hindi kayo addict.
Pangatlo, dapat nagawa mo na yung ipinapangako mo. Kung hindi mo pa nagawa yung pinapangako mo, anong kwentang ang tagal-tagal mo na sa Senado?